Yes, ma'am. Inaayos ko yung timetable natin. Dapat before Holy Week, makagawa na kayo at makasubmit na kayo ng LP. Ayusin ko lang yung mga topic ninyo. Tapos, i-assign ko kayo. Tapos, ibibigay ko yung kopya ng module kasi nandun naman yung kopya ng Banghay Aralin na paggagayahan ninyo. Pwede siguro kayong makagawa na. Basta ang target ko, bago Holy Week, makagawa kayo para mahaba-haba yung oras ko na mag-check. Kasi iisa-isahin ko pa yun eh. Para pwede na kayong makapaghanda ng materials ninyo habang chine-check ko yung LP ninyo. Yun nga palang demo ninyo, video presentation na lang. Doon sa ibang klase ninyo, paano ginawa? Ganun na rin po. Video din po. Ilang minuto, 15 to 20 minutes yata ibinigay ko sa kanila. Kung masyadong mahaba ang ginagawa, tinatanggal yung mga ibang bahagi na student-centered. Pero kung kaya ninyong meron kayong mag-a-act na estudyante, mas maganda para mas maging natural yung proseso. Pero meron din namang kinaya ng mga naunang estudyante ko, one-man team, mag-isa niya lang, as in naka-ano lang siya, naka-tripod. O yan, madami-dami na. O, tuloy natin dun sa ano. Anong natatandaan niyo na pinag-usapan natin sa Balarila? Anong natatandaan niyo na napag-usapan natin sa Balarila? Ay, oo nga pala, hinihingi nyo nga pala yung copy, ano? Ang tawag sa nag-aaral ng wika, okay, linguista. Ang baybay niya ay, teka, syempre magiging guro kayo ng Balarila, kasama dyan ang baybay. Linguista. Pinapansin ko pati yung mga tamang baybay kasi ano yun, importante sa inyo at ano kayo, foundation, magiging guro kayo sa ano eh. Ngayon, pag mali yung spelling ninyo, mas dadami ang bata na mamamali sa spelling, kaya dapat itinatama na. Huwag kayong na-open pag ano. Okay, tama, polyglot. May kulang na bantas yung iba't iba. Anong kulang? Yung iba't iba, merong sige, si Juen ang ano eh. Juen, anong kulang dun sa ano mo? Iba't iba. Sumobra yung kay Crystal. Sobra rin yung kay Trisha.
Okay. Sige, ituro ko yung rules. Ang salitang ugat niyan, okay, 'di ba pinag-aralan na natin sa morpolohiya. Sa morpolohiya pagbubuo ng mga salita, pagsasama-sama. Ngayon, ang salitang ugat niyan, iba. Tapos yan ay pinagtambal. Iba at iba. O, anong dapat na bantas na ginagamit? Bakit sobra? Si Miguel. Okay, tama yung kay Miguel. Anong bantas tawag doon? Alam niyo dapat nag-aano tayo, nagme-messenger na lang tayo. Mahilig kayong mag-type. Ayaw niyo magsalita. Walang nakakaalam? Yung kuwit sa taas, ang tawag doon ay kudlit. Okay, very good. Kudlit. Ang kudlit, ang tawag sa English ay apostrophe. Pero magkaiba sila ng function, ng gamit. Tatandaan yung ang kurso natin ay pagtuturo ng Pilipino. Istruktura, ibig sabihin yung balarila. Kaya yung mga nakikita kong ginagamit ninyo, pinapansin ko na, para kapag naging guro kayo, mas mabisa kayo na maging guro. Effective. Okay. Yung kudlit, ang gamit niya kapag may nawawalang isang letra. Lalo na sa salitang at, ano pa ba? Meron pa eh. Kadalasan at. Nagiging ano yun, nawawala yung patinig. Pinag-usapan na natin ang patinig, di ba? Sa ponema, may ponema tayong patinig, ponemang katinig. Ganon. Yung patinig ito ay, ayun, very good. Yung isa pa, si Maria. At ay. Pasensya na, hindi ako ganun ka, ngayon. Kapag nawawala yung patinig, ginagamitan siya ng kudlit. Pag sa English naman, halimbawa, yung salitang ma'am. Informal na, halimbawa, ma'am na ganyan. Ano ang formal na salita? Ano yung formal ng ma'am? Yes. Yung iba naman, ang ginagamit nila ay ma'am. Ano ang nawala? Yung letter? Yung letter D. Okay. Tatandaan nyo yung mga marami tayong mga salita ngayon sa Pilipino na nagiging informal na kung minsan hindi na alam ng mga bata kung yun nga ba ang original niya na anyo. Yung iba kahit informal, yun na yung ginagawa nila. Halimbawa ay yung hindi gumagana yung utak ko. Magbigay nga kayo ng mga nagiging informal na. Nawawala yung ibang letra. Wait lang, wala akong maisip. Di pa kasi ako kumain. Ayun, tas. Mayroon, meron. Yes, very good. Meron pa yung yung don. Yun, but. Karamihan niya nabibilang na siya sa anong antas ng wika yan. Pinag-aralan niyo yung antas ng wika? Anong antas ng wika nabibilang yan? Yung mga salita na galing sa formal nagiging informal. Yes, very good. Sa atin. Galing yan sa atin. Sayo, yung pa pala. Yung sayo, galing yun sa iyo.
Okay, pag sinabing wika, tulad ng Pilipino, pag pinag-aralan to, ito ay nasa ilalim ng linguistika. At ang tawag sa taong nag-aaral nito ay linguista o dalubwika. Okay. Sa pag-aaral ng wika, merong dalawang kakayahan o competence na kailangan matutunan ng isang nag-aaral ng wika. Ang pinakauna ay yung kakayahang linguistika o yung kakayahang bumuo ng pahayag. Okay, yung isa naman kakayahang komunikatibo. Ibig sabihin, yung kakayahang komunikatibo, kakayahang linguistika rin yun, kakayahang makabuo ng pahayag, ngunit dapat naaangkop ito sa hinihinging sitwasyon. Okay. Pag sinabing linguistika, yung wika, dito pag-aaralan paano nabuo ang wika. Halos lahat ng wika nagsisimula sa tunog. Ngunit hindi lahat ng tunog ay maituturing na wika. Ang matatawag lang na wika ay yung tinatawag na makahulugang tunog at ang tawag dito ay anong tawag sa unit ng tunog? Okay. Phonema. Phonema. Okay, very good. Tapos, sa Pilipino, napaka-importante ng mga phonema natin. Meron tayong phonemang segmental at saka phonemang supra-segmental. Pag sinabing segmental, ito yung mga tunog na may mga kinakatawang simbolo. Meron tayong tinatawag na phonemang patinig. Ito yung a, e, i, o, u, saka phonemang katinig. Okay. Tapos, doon naman sa supra-segmental, ito yung mga tunog na walang kumakatawan na simbolo pero nababago niya ang kahulugan ng isang salita. Dito nabibilang yung intonasyon kasama yung diin, haba at hinto. Pag pinagsama-sama natin ang mga unit ng tunog, nakakabuo tayo ng salita. Anong tawag sa unit ng salita? Anong tawag sa unit ng salita? Morpema. Okay, very good. At ang tawag sa pag-aaral ng pagsasama-sama ng mga morpema? Morpolohiya. Very good. Okay, samantalang yung pagsasama ng mga tunog? Phonolohiya. Okay. Sa Tagalog, ano ang katumbas ng morpolohiya? Ay, hindi nyo nakuha yon? Yung sa palatunuga, sa sinabi ko na isagot. Sa ponolohiya, ang tawag sa Tagalog, kasi hiram natin sa ponolohiya, phonology. Ang katumbas niya sa Tagalog ay palatunugan. Samantalang ang morpolohiya, ang katumbas niya ay palabuuan. Dahil nagbubuo tayo ng iba't ibang salita. Ano-ano ngayon yung mga pwede nating mabuo, yung pwede nating gamitin sa morpolohiya? Meron tayong naibigay na kanina. Anong tawag doon sa doktor? Galing, natatandaan nyo lahat ng Salitang ugat. Okay, salitang ugat. Paano naman yung dinudugtong sa unahan, sa gitna at hulihan ng salitang ugat? Anong tawag doon? May lapi. Salitang may lapi. Iba yung may lapi sa panlapi. Okay. Iba yung, linawin ko lang ha, iba yung panlapi sa may lapi. Pag sinabing panlapi, syllable. Ito yung unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, laguhan. Pero pag sinabing may lapi, ito yung anyo ng salita. Yung salitang ugat na may kasamang panlapi, kahit na anong uri niya. Maliwanag? Opo, ma'am. Okay. Meron din tayong
tinatawag na morpemang ponema. Okay. Paano naging morpema ang isang ponema? Ano yung binigay kong halimbawa doon? Bakit naging morpema o bakit itinuturing na salita yung isang tunog? Hmm. Dahil sa anong mga tunog yung nakakapagpabago ng kahulugan? Okay, very good. Sa Pilipino, ano yan? Napakahalaga. Okay. Ano ang nababago niya? Okay, Kasarian very po. good. Halimbawa, pwedeng si Angelo pag araw, pag gabi, ano yung sinabi ko? Bigla kasi may nag-miss ko. Si Angelo, Angela. Angelo. si Angelo pag araw, pwede maging Angela pag gabi. Si Angel, ganun. Wait lang ha. Wait lang. Hello, I'm back. Andiyan pa kayo? Pasensya na.
Yes, ma'am. Dito pa po, ma'am. Yes po, ma'am. Hala, ano ba naman 'to, mayro'n kung ano-ano pa, mamaya na nga kita, may nagpapatulong pa, mamaya ka na. Sige, tatapusin ko lang muna, konti na lang, matapos lang natin hanggang pangkayarian. Nandun tayo sa morpema, pero sa Pilipino ang ponema ay itinuturing ding morpema o salita dahil nababago nito ang kahulugan, lalo na ang kasarian. Ngayon 'pag pinagsama-sama na natin yung mga morpema o mga salita, nakakabuo na tayo ng anong tawag ngayon sa salita o grupo ng mga salita na may diwa? Okay, very good. Ano ang tawag ngayon sa pag-aaral ng iba't ibang uri ng pangungusap? Syntax. Okay, syntaxis o sa Tagalog ay? Palaugnayan. Okay, very good. Pag sinabing pangungusap, saan ito nagsisimula? Lahat ng sentence nagsisimula ito sa ganitong anyo. Okay. Anong pinagkaiba ng titik sa letra? Anong pinagkaiba ng titik sa letra? Wag sasagutin ng spelling ha. Magiging guro na kayo. Wag pilosopo. Ma'am, yung letter po is galing sa root word ng letter sa English po. Tapos yung titik po is sa wikang Tagalog. Okay. Bukod doon, ano pa? Yung titik, ginagamit natin ito nung ang wikang pambansa natin ay Pilipino dahil ang Pilipino ay nakabatay sa wikang Tagalog. Samantalang ngayon, ang ginagamit na nating salita panumbas sa titik ay letra dahil ito ay hiniram na natin sa wikang Ingles. At ang wikang pambansa natin ngayon ay Filipino. Nung ang wikang pambansa na natin ay Filipino, ang batayan na nito ay hindi na lang mga katutubong wika, kundi lahat na ng mga wika na malayang pumasok sa ating kultura. Maliwanag po? Yes, ma'am. Okay, saan naman nagtatapos ang pangungusap? Tuldok po. Okay, in general, ang pangungusap ay nagtatapos sa tinatawag na bantas. Ang pinakagamitin ay tuldok. Kapag ang pangungusap ay pasalita, ano ang nagbibigay ng kaganapan sa pahayag o sa pangungusap? Ano, nag-iisip pa? Naalala niyo yung binanggit ko na ang wika pwedeng pasalita, pwedeng pasulat. Kapag sinusulat mo, syempre yung pangungusap merong bantas yan. Pwedeng tuldok, tandang pananong, tandang padamdam. Pero pag binibigkas mo, alangan naman sasabihin mong doon, tuldok. Ano? Tandang pananong?
Hindi naman gano'n, 'di ba? Kundi ano? Anong nagbibigay ngayon ng kaganapan? Very good. Okay. Ito yung tinatawag na, doon na nabibilang yung tono, diin, ay doon sa ano yan, sa ponemang suprasegmental. Pero ang nagbibigay dito ng kaganapan ay yung tono, kung paano natin pinapahayag. Kapag nagsasaad tayo ng katotohanan, kapag tuldok, ito ay pababa. Pero kung patanong, kadalasan ito ay pataas. Pagka naman padamdam, kadalasan ay pwedeng yung emosyon niya. Halimbawa ay mabilis, ganon. O kaya malakas, o kaya yung sa nagulat, ganon. Okay, tuloy natin. Kapag ka ba may mga pangungusap na may tuturing na ito na wika? Tinanong ko na rin sa inyo ito nung nakaraan. Ay, hindi nila matandaan. Okay. Di ba, may pinakita ko sa inyo na ano, na may mga box? Meron siyang 4 na box. Ito yung balangkas ng wika. Pag sinabing balangkas, ito yung sinusundan niyang format kung paano nabubuo ang halos lahat ng wika sa daigdig. Nagsisimula sa tunog, sa salita, sa pangungusap. Ngayon, hindi pa yun matatawag na wika hanggat hindi nagkakaroon ng palitan. Ang tawag dun sa palitan ng pangungusap o ng pahayag ay diskurso. Okay, natandaan na. Okay. Doon tayo ngayon sa mga salita. Kasi nga, ang balarila galing sa salitang bala ng dila. Dila. Ibig sabihin, ito yung nagsisilbing instrumento natin sa ating pakikipagkomunikasyon, sa ating pakikipagtalastasan, sa ating kapwa. Ngayon, pag sinabing balarila, pag-aaral ng mga tuntunin, function. Hindi pwedeng yung mga salita ipagsamasamahin lang at saka natin gagamitin. Meron itong sinusunod na tuntunin, rules. Okay. Ngayon, sa Pilipino, ang tawag doon ay balarila. Ang katumbas nito sa English ay grammar. O tinatawag natin na gramatika. Ngayon, yung bahagi ng pananalita, yung sa luma, tinatawag siyang 8. Pero sa Pilipino, yung bagong pag-aaral ng balarila, nahati na lang ito sa 2 bahagi. Yung unang bahagi, natapos na natin. Anong tawag dun sa mga salita na kahit wala sa loob ng pahayag, ay nagtataglay ng sariling kahulugan? Salitang pangnilalaman o sa English ay content words. Merong 3 bahagi yan. Ano-ano yung mga yon? Ano yung una? Yung ginagamit natin na pantawag. Okay, ang una ay nominal. Yung nominal, meron siyang 2 na sub. Ano yung nasa ilalim ng nominal? Pangalan at panghalip po. Okay, pangalan at panghalip. Anong pinagkaiba ng 2?
Ma'am, ang pangalan po is nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, katangian, pangyayari at iba pa. Ang panghalip naman, ma'am, ay salitang panghalili sa pangalan. Ibig sabihin, ginagamit din natin siyang pantawag sa tao, pero kapag wala si pangalan, ang humahalili ay si panghalip, may substitute. Pareha sila ng function. Kaya lang, ang first priority, si pangalan. Naintindihan? Yes, ma'am. Okay, kapag sa pahayag na siya, kapag composition, ngayon hindi ka pwedeng magsimula ng panghalip agad. Kailangan yung mga unang pangungusap mo, ang ginamit mo, yung pangalan, ipapakilala mo muna yung pangalan, tapos sa susunod pwede ka nang gumamit ng panghalip para hindi naman ulit-ulit na puro pangalan. Kasi kapag mula simula hanggang wakas ng isang composition, puro pangalan, actually hindi yung ang tamang baybay ng pangalan ay hindi pangalan, kundi parehas ang bigkas pero magkaiba ng baybay. Anong kulang? Yung okay, very good. Baka mamaya sasabihin nyo naman pati lahat. Tatandaan nyo po, ang kurso natin, istruktura ng wika. Pati tuldok, pati kuwit, dapat familiar kayo sa gamit. Okay, kaya pati tamang baybay o spelling. Halimbawa na lang, kapag nagkukwento kayo o kaya nagsusulat kayo, nagsusulat kayo ng isang composition, kapag simula hanggang wakas, wala kayong sinabi, kundi yung pangalan, halimbawa ay si Ana, si Ana, si Ana, si Ana, maboboring yung nakikinig sa inyo o yung babasa. Kaya ngayon, dun papasok si panghalip. Okay, sumunod sa nominal. Ito yung nagbibigay buhay. Ano to? Okay, pandiwa. Magbigay nga kayo ng katangian ng pandiwa. Maraming katangian ng pandiwa. Anong tawag mo dun sa perpektibo, imperpektibo, saka kontemplatibo? Isang katangian lang yun. Anong tawag mo dun? Okay. Aspekto. Pag sinabing aspekto, katangian ito ng pandiwa. Pag sinabing pandiwa, salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Pag sinabing aspekto, katangian ng pandiwa na tumutukoy kung ang kilos ay tapos na, ginagawa pa lang, at gagawin pa lang. Yun yung aspekto. Sabi ko kanina, maraming katangian ng pandiwa. Ano pa yung iba? Pinag-aralan nyo ba nung elementary at high school ang tinig ng pandiwa? Sa English ay voice. Voice of verb. May dalawang klase rin yan. Diyan papasok yung passive at saka active. Okay, very good. Alam niyo sa Pilipino kung ano ang active? Na-encounter niyo ba yan? Mali, hindi po tuko yan. Baliktad. Yun ang passive. Ang active ay tahasan. Okay. Tahasan. Bakit nagiging tahasan? Kapag yung simuno ang siyang gumaganap ng kilos ng pandiwa. Halimbawa ay kakain ako ng siopaw pagkatapos ng klase natin. Okay. Mamaya sasabihin ng pagkain na naman sila. Pasensya na kayo, nagugutom ako, hindi pa kasi ako kumakain.
Sakit tiyan ko eh. Okay, paano naging tahasan? Sabi ko kanina, anong katangian ng tahasan? Kapag ang simuno ang gumaganap ng kilos ng pandiwa. Ulitin ko yung pangungusap. Kakain ako ng siopaw pagkatapos ng klase. Asan doon ang simuno? Ako. O anong ibig sabihin ng simuno? Pinag-uusapan. Subject, pinag-uusapan. Sa loob ng? Pangungusap. Okay, very good. Nako, dapat pag nagturo kayo, ano na kayo ha, bihasa na kayo sa mga ano. Anong ibang tawag sa simuno? Kapag hindi lang siya pinag-uusapan sa loob ng pangungusap, kapag buong komposisyon. Paksa. Okay, paksa ang mas angkop gamitin kaysa sa simuno. Okay. Kanina sinabi ko tahasan. Kakain ako. Ngayon, ang simuno doon ako. Ano ang kilos? Kakain. 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 Ngayon, yung simuno na ako, siya ang gaganap ng kilos na kakain. Kaya sinabing tahasan. Sinong makakapag palit sa inyo nung tinig ng pandiwa? Ilipat nyo ngayon sa balintiyak o passive. Subukan nyo nga. Dapat hindi ako o yung simuno ang magiging gagawa ng kilos. O, anong kahulugan ng balintiyak? Hindi simuno, kundi iba pang bahagi ng pangungusap ang gumaganap sa kilos ng pandiwa. Walang susubok? Siopaw ang kakainin ko mamaya pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng klase, siya ay kakain ng siopaw. Yung kay RJ, yes. Balintiyak yon. Yung kay Aldrin, pagkatapos ng klase, siya ay kakain ng siopaw. Siya pa rin ang kakain, tahasan pa rin. Ano lang ang ginawa mo? Ginawa mo siyang anyo na langkapa, hugnayan. Hugnayan na pangungusap. Yung kay, Kerubin. Pagkatapos ng klase, siya ay kakain ng siopaw. The same din, naging hugnayan. Pansinin ninyo, pag hinanap yung simuno, dun sa ikalawa at ikatlong sagot, siya. Sabi ko sa inyo kanina, yung siya, panghalip, ginagamit siya, pamalit dun sa pangalan. Kanina ang sabi ko, kakain ako. Ako, pinalitan nyo lang din siya ng panghalip. Sa halip na ang guro. O kaya ay si Ma'am Tess. Ganon. Pinalitan nyo lang ng panghalip. Pero ang gumaganap pa rin ng kilos ay yung simuno, siya. Ngayon, anong pinagkaiba nun dito sa sinagot ni RJ? Ang naging simuno na ay siopaw. Ay, hindi. Ang kakainin ko. Asan ngayon ang panaguri? Yung siopaw. Kasi ang sabi, siopaw ang kakainin ko mamaya pagkatapos ng klase. Anong pinag-uusapan? Yung kakainin. Ano yung sinasabing kakainin niya? Siopaw. Paano nyo makikilala ang simuno? Di ba may sinabi ako sa inyo noon na pananda? Ano yung pananda natin sa simuno?
Okay, si, sina, ang, mga. Kaya pansinin nyo, ang pinag-uusapan na dun sa pangungusap na sinagot ni RJ, ang kakainin ko mamaya. Okay, maliwanag ba? Maliwanag? O isa pang halimbawa? Isa pa pong halimbawa. Okay. Kumanta. Ano na lang? Kumanta si Sino bang singer sa klase ninyo? Sheena. Ina? Ako na lang po. Okay. Anong nickname mo? Victoria Bita po. talaga? Bita. Okay. Kumanta si Bita ng anong kinakanta mo sa videoke? Banyo Quincho. Sige na nga, ng Banyo Queen sa videoke. Okay. Kumanta si Bita ng Banyo Queen sa videoke. Okay. Hindi nyo pa pala nakikita. Okay. Asan ang paksa o ang simuno? Vita po. Okay. Bita. Panaguri. Asan yan ang panaguri? Ay, nalito na sila. Review natin. Ano ang panaguri? Sabi dun sa joke. Predicate daw, predicate. Predicate. Palayain ng pusa. Ano yung yes, kumanta. Ngayon, anong gamit nung kumanta? Anong function niya ngayon sa pangungusap? Pandiwa. Nagsasaad ng kilos. Ngayon, sino ang gumawa ng kilos na kanta? Si Vita. Okay. Nakita nyo ngayon yung relasyon ngayon nung simuno tapos yung pagkaganap ng kilos. Ang tawag dyan ay tahasan. Active yan. Active voice of verb. Kasi si simuno ang gumaganap ng kilos ng pandiwa. Ngayon, baguhin nyo nga yung pangungusap, ilipat nyo sa balintiyak. Dapat hindi si Bita ang magiging simuno. Any part of the sentence. Okay, nire-review ko kasi Banyo Queen ang kinanta ni Bita sa videoke. Okay. Halos lahat pares na ganun. Anong tawag dyan? Anong ayos ng pangungusap yan? Yung Banyo Queen ang kinanta ni Bita sa videoke. Anong ayos ng pangungusap?
Barintiyak or past. Ayun, nalito na kayo. Pag sinabi kong ayos, dalawa lang yon, karaniwan, di karaniwan. Okay, ayun, may lumabas na. Pag sinabing karaniwan, nauuna sa Pilipino ang tatandaan nyo isa sa pinagkaiba ng English at Filipino, sa English ang sentence palaging nauuna ang subject and then followed by predicate. Sa Pilipino, ang karaniwang ayos nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. Pansinin nyo, Banyo Queen ang kinanta ni Bita sa videoke. Asan dyan ang simuno? Banyo Queen. Ang simuno? May consider kayo, tatandaan nyo, kanina may tinatanong ako, yung panandang ang mga. Ano yung sinusundan ng ang mga? O, yung kinanta ni Bita, ano yan? Anong bahagi ng pangungusap yan? O, sana nasusundan nyo kasi binabali-baliktad ko yung mga tanong para malaman ko kung naiintindihan nyo. Doon sa Banyo Queen ang kinanta ni Bita sa videoke, yung bahaging kinanta ni Bita, anong bahagi ng pangungusap yun? Simuno o panaguri? Panaguri. Ano yung ang? Tatandaan ninyo, ang ay panandang Pangsimuno. o di ibig sabihin yung sumusunod dun sa ang Banyo Queen ang kinanta ni Bita. O di ang simuno kinanta ni Bita. Ngayon tinatanong, ano yung kinanta ni Bita? Queen. Okay, yung Banyo Queen, simuno o panaguri? Panaguri. Ano ang tawag sa pangungusap na nauuna ang panaguri kaysa sa simuno? Karaniwan. 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 Merong isang nalito. Sino yung isang nalito na yon? Kapag ang pangungusap nauuna ang panaguri, ang tawag doon karaniwan. Okay, madali yon. Alam nyo kung saan kayo nalito? Kasi doon sa pangungusap nyo, Banyo Queen ang kinanta. Ngayon, kanina nga din nalito ako doon sa sagot kanina eh. Tatandaan nyo na meron tayong panandang pansimuno. Ang mga, sina. Automatic yung kasunod na salita nun, yun ang simuno. Ngayon, bakit ko kayo tinanong ng ayos? Kasi nakakalito yun pag hindi nyo pagganap na naintindihan. Okay. Ngayon, balik tayo dun sa tinig. Kanina ang tinanong ko, pinasok ko bigla yung ayos. Merong karaniwan, merong di karaniwan. Paano nyo malalaman yung di karaniwan? Kapag merong ay. Kapag nauuna ang simuno kaysa sa panaguri, tapos lantad na nakikita ang ay. Ang tawag sa ay panandang pampanaguri. Okay. Ngayon, kanina nung tahasan tayo, ang gumanap ng kilos na kumanta ay si Vita. Tapos, nung ginawang balintiyak, ano na ang simuno? Banyo Queen.
Okay, Banyo Queen. Ano ngayon ang sino ngayon ang gumawa ng kilos? Sino ngayon ang gumawa ng kilos? Yung ng pagkanta. Yung panaguri. Anong bahagi yon? Isa lang naman yung kumanta eh. Sino yung kumanta? Si Vita po. Pero si Bita ba, si Muno pa rin? Ni Bita. Di ba si Bita pa rin yung kumanta? Pero si Muno pa rin ba siya? Banyo Queen ang kinanta ni Bita sa videoke. Ni Bita, si Muno pa rin ba? Yes or no? No. Yeah, tama. Baka nagulo kayo, yes, no. Okay. Very good. O, tama ha. Okay, linawin natin. Kasi sa pandiwa, meron tayong tinatawag na aspekto. Ulitin ko lang ha, yung aspekto, merong perpektibo, imperpektibo, kontemplatibo. Yun yung past, present, future. Okay, sumunod na katangian ng pandiwa. Tinig, meron tayong tahasan, merong balintiyak. Pag sinabing tahasan, yung mismong simuno ang gumaganap ng kilos. Halimbawa ay nagsasalita ako ngayon sa klase. Okay. Ngayon, ano ang simuno? Ako. Ngayon, sino ang gumaganap ng kilos na nagsasalita? Ako, si Muno yun. Pero pag binago natin, pinalitan natin, at ginawa nating balintiyak, halimbawa ay pangit naman yung sinalita. Binigkas. O kaya ay ipinapaliwanag ng guro sa klase ang aralin. Ngayon, hindi na, ang gumaganap pa rin ng kilos ay ng guro. Pero hindi na yon ang simuno. Kaya ang tawag na doon ay balintiyak. Para saan ba yon? Bakit ba pinipilit na yung tahasan ginagawang balintiyak, yung balintiyak pinapalipat sa tahasan? Kasi ang pangunahing layunin nun, kapag susulat ka na ng komposisyon, hindi pwedeng palaging nasa tahasan. Bakit? Ang pahayag mo magiging, kung kanina nabanggit ko sa inyo, pag palaging pangalan yung ginagamit mo mula simula hanggang wakas at hindi ka gagamit ng panghalip, ay magbibigay ito ng magiging boring sa babasa o makikinig. Ganon din kapag tahasan. Kasi kapag tahasan, kadalasan ang lalabas nun, ang, si, sina, ang, ganon. Kaya dapat sa mga sumusunod na pangungusap o talata, paragraph, dapat binabaliktad ito. Lalo na sa wikang Pilipino. Alam nyo ba kaya mahirap para sa mga English speaking na mag-aral ng Tagalog? Madali yung ano niya, yung pattern niya. Pero ang mahirap, napapalitan natin, nababago-bago natin sa isang pangungusap kung alin doon yung pinag-uusapan natin. Doon ngayon papasok yung tinatawag na focus ng pandiwa. Sino sa inyo yung nakakaalala pa na napag-aralan nyo ang focus ng pandiwa nung high school kayo? Focus. Meron bang nakakatanda sa inyo? Wala. Yan, meron tinatawag na actor focus o kaya aktor na tagaganap. Meron ding goal focus o focus. Okay, very good. Meron ng mga meron ng nakakasunod.
Okay, may locative, very good. Meron ding sanhi, causative. Okay, very good. Benefactive, very good. Okay, may mga nakakatanda na. Ngayon, dyan napapasok ngayon yung kanina yung sinabi natin, balikan natin. Scroll ko nga muna. Kinanta, asan na yung ano? Sino sumagot nun? Banyo Queen. Banyo Queen ang kinanta ni Bita sa videoke. Okay. Ipaliwanag ko sa inyo anong difference ng focus at merong partner yon. Kaganapan. Kaganapan. Ano rin yan? Katangian din ng pandiwa yan. Anong pinagkaiba ng focus sa kaganapan? Pag sinabing focus, ito yung relasyon ng simuno sa kilos ng pandiwa. Sa makatwid, ito yung tinatawag natin kanina na tahasan. Kumanta si Bita ng Banyo Queen sa videoke. Ngayon, asan doon ang focus ng pandiwa? Hanapin mo yung simuno, si Bita. Ngayon, ano ang pandiwa? Kumanta. Yon ay nasa focus na taga-ganap. Bakit naging taga-ganap? Kasi yung simuno ang mismong gumanap ng kilos. Ang tawag doon, actor focus. Okay, ano naman yung kaganapan ng pandiwa? Yung ibang bahagi ng pangungusap na may relasyon o may kaugnayan dun sa pandiwa pero wala siyang kaugnayan pero hindi siya yung simuno. Ulitin ko yung iba pang salita sa loob ng pangungusap na may kaugnayan sa pandiwa pero hindi siya yung simuno. Naintindihan nyo ba? Naintindihan o nalilito? Naintindihan ba? Yes or no? Hello po. Yes. Naintindihan ba yung focus at saka kaganapan? Nalilito po. More examples po. Okay, sige. Isang example lang ibibigay ko sa'yo, kaya lang ipapaliwanag ko sa inyo kung alin doon ang focus at alin doon ang kaganapan. Ulitin natin ha. Banyo Queen. Ang kinanta ni Bita sa videoke. Para mas maano. Okay. Ang una natin pag-usapan, focus. Pag sinabing focus ng pandiwa, ito ay katangian ng katangian ng pandiwa na tumutukoy sa relasyon ng simuno ng pangungusap at ng kilos ng pandiwa. Okay. Yung kaganapan, ito naman yung katangian ng pandiwa na tumutukoy sa relasyon ng iba pang bahagi ng pangungusap na may kaugnayan sa pandiwa, pero hindi siya simuno. Kasi kapag yung simuno, ang tawag doon, focus. Pero yung ibang part ng sentence na may related sa verb, ang tawag doon, kaganapan. Maliwanag ba? Maliwanag? Yes, ma'am. Okay, kilalanin natin ha, dito sa yung huling binigay ko. Banyo Queen, mali yung kinanta. Banyo Queen ang kinanta ni Bita sa videoke. Okay, hanapin nyo nga dyan ang focus. Alin dyan ang simuno? Ay, hindi pala siya
ang kunin natin, baliktarin natin. Hindi siya magkakaroon ng focus kasi ang panaguri niya ay noun. Kinanta ni Bita. Gawin ko siyang ano. Pasensya na, hindi ko napansin. Kinanta ni Bita ang Banyo Queen sa video game. Okay. Bakit ko binaliktad? Kasi kailangan ang panaguri ng pangungusap ay pandiwa para magkaroon ng focus at kaganapan. Okay. Ngayon, nasan dyan ang simuno? Nasan dyan ang simuno? Paano makikilala? May panandang? Okay. Ang mga. Sige, tataas na naman. Hindi kasi kayo nagsasalita. Okay. Ang simuno ay ang Banyo Queen. Ngayon, ang panaguri natin ay kinanta. Ngayon, anong kaugnayan ngayon ng Banyo Queen at saka ang kinanta? Anong relasyon niya ngayon? Doon na papasok ngayon yung focus. Focus na anong tawag dyan? Goal. Bakit goal? Alam niyo sa basketball? Meron ba naglalaro ng basketball dito? Ba't napunta tayo sa basketball? I-relate ko lang. Si RJ. Ano ang objective o ano ang goal sa larong basketball? Okay, makashoot. Okay. Ngayon, pag sinabing goal, ito yung tatanggap ng kilos. Okay, i-relate natin. Kinanta ni Bita ang Banyo Queen. Ngayon, ano yung kakantahin niya? Ano yung tatanggap ng kilos na kinanta? Banyo Queen. Anong focus ito ngayon? Focus na goal. Ngayon, merong ibang bahagi ng pangungusap na may kaugnayan sa kilos na kinanta. Pero hindi ito simuno. Ang tawag dito kaganapan. Example, ni Bita. Ano ang tawag ngayon dun sa bahagi na yun ng pangungusap? Ni Bita. Yan ay kaganapan. Ngayon, anong kaugnayan yan ngayon dun sa kinanta? Okay. Anong kaugnayan niya? Anong relasyon? Nalilito ba kayo? Pasensya na ha, grammar kasi tayo. Nung last year, hindi ako nag-review ng ganito ng grammar. Kaya lang napapansin ko kapag may nagde-demo, may mga mali dun sa ano nila. Sa katulong na rin para kapag hindi kasi nakapag-focus na mabuti yung sa basic na Pilipino kasi nga na siya. Ang focus na niya ay yung ibang mga basic general education subject. Okay. Kapag yung ibang bahagi ng pangungusap na may kaugnayan sa simuno, ang tawag doon, kaganapan. Okay. Pag sinibita, yan ay magiging kaganapang tagaganap. Okay. Tagaganap siya, pero kaganapan. Hindi siya focus. Pero kapag si Bita, ang tawag doon, focus na tagaganap. Meron pang isa pang kaganapan yan. Ano yun? Sa
Videoke. Ano yan? Focus o kaganapan? Kaganapan uli yan. Kaganapan. Anong uri ng kaganapan? Yan ba ay tagaganap? Tagatanggap? Yan ba ay instrumento? Yan ba ay sanhi? Ano pa yung iba? Yan ba ay lugar? Locative? Ano pa? O, anong kaugnayan ngayon sa videoke? Tapos kinanta. Yes. Pwede. Naintindihan ba o kailangan isa pang halimbawa? Hindi siya pwedeng locative. Kasi pag sinabing locative lugar, halimbawa ay nagpastol si RJ ng baka sa tabing ilog. Kaganapan doon na locative sa tabing ilog. Lugar siya dapat. Ang videoke hindi naman siya lugar. Siya ay instrumento na ginamit niya para siya ay makakanta. Maliwanag? Yes po. Okay. Punta tayo dun sa sa second part. Ay, meron pang nominal, pandiwa, tapos meron tayong panuring. Ano yung function ng panuring? Ay. Dahil sa tinig ng pandiwa, focus ng pandiwa, kaganapan, nalito na sila. Ano yung panuring? Pag sinabing panuring, ito yung may tinuturo o tinutukoy. Merong dalawang salita na pwedeng gamitin na naglalarawan o nagbibigay turing. Yung pang-uri at pang-abay. Nakikita nyo na ba uli? Yung shinare ko? Nakikita nyo? Yes, ma'am. Okay. Anong pinagkaiba ng dalawa? Pareho na naglalarawan. Yung pang-uri ang inilalarawan niya, pangalan at panghalip. Yung pang-abay ang inilalarawan niya, pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Halimbawa, paano kinanta ni Bita ang Banyo Queen? Bigyan nyo nga ng salitang naglalarawan. Masigla. Masigla. Ano yon? Pang-uri o pang-abay? Ano yun? Masigla. O anuhin ko sa pangungusap ha? Masiglang kinanta ni Bita ang Banyo Queen sa videoke. Ano yung tinutukoy na masigla? Si Bita ba? Yung Banyo Queen? O yung pagkanta niya? Pagkanta. Yung pagkanta. Okay. Ngayon, yung sinabing pagkanta, kinanta, masiglang kinanta. Ngayon, ano ang gamit ng kinanta? Ay, kanina pa lang daw ulit-ulit tayo. Kinanta. Kakantahin. Pandiwa. Pandiwa. Okay. Kapag meron kang salitang naglalarawan ng pandiwa, anong tawag mo doon? Pang-abay. Yes. Pang-abay. Pang-abay. Okay. Huwag kayong malilituro na. Pero kapag sinabing si Bita ay magaling kumanta, ano yun? Pang-uri o pang-abay?
Pang-uri. Pang-uri. Okay. Naintindihan ba? Uri. Naintindihan? Yes, Naintindihan ma'am. ba? Depende kung paano sa ginagamit sa pangungusap. Okay. Sana, bigyan niyo ako ng 10 minutes. Tatapusin ko itong salitang pangkayarian. Okay lang sa inyo? Okay lang po mag-overtime? O time is up? Hello po. Sumakit na ba ulo niyo sa focus? Wala naman na sumasagot. Okay lang sa inyo? Sige po. Meron man lang isang taga-sagot sa inyo ng para hindi ko binabalikan yung ating chat na Okay. Pag sinabing pangkayarian, ito yung mga salita na hindi mo makita yung naibibigay niya sa pangungusap kapag titignan mo lang siya na wala sa loob ng pangungusap. Anong ibig sabihin? Kapag ginamit mo lang siya sa labas ng pangungusap, parang wala siyang naibibigay kasi wala siyang sariling kahulugan. Pero napaka-importante niya para maging mabisa ang isang pangungusap. Okay. Nahati ito sa may dalawang salitang pangkayarian. Yung pang-ugnay at yung pananda. Actually, naibigay ko na sa inyo yung pananda Kaya nga sabi ko sa inyo kahit 10 minutes lang. Okay, doon tayo sa mga pang-ugnay. Pag sinabing pang-ugnay, yung mga salita natin, kapag pinagdudugtong natin, meron tayong ginagamit na pang-dugtong, pang-ugnay. Halimbawa, kapag yung sapatos nyo, natanggal yung swelas, anong pinandudugtong nyo dun sa swelas? Alam niyo yung swelas? Narinig niyo na yung swelas? Yung sintas nasa ibabaw po, yun yung tali. Ang swelas, yun yung nasa ilalim. Yung kuminsan yung nababakbak ng buo. O, sige. Ang tatandaan ninyo, yung nasa ilalim. Sino na naka-experience ng gano'n? Yung meron kayong lumang sapatos, tapos matagal na sa taguan, tapos biglaan yung ginamit. Tapos biglang Oo, yun na nga. Pagbuhaya, harap lang yung bumuka. Pero pag yung nabakbak yung buong natatanggal yung buong ilalim niya. Soul. Yes! Yun. Soul. Okay. Hindi po yun yung humihiwalay sa katawan na Okay, tapusin na natin. Mag-overtime na naman ako. Pang-ugnay. Lahat ito, tatlo, pare-parehas na ginagamit sa pagitan ng mga salita. Magkakaibang klase nga lang ng salita. Una, pangatnig. Sa English, ang tawag dito ay conjunction. Ito ay ginagamit kapag nag-uugnay ng dalawang salita, dalawang parirala, dalawang sugnay, o dalawang pangungusap. Ibig sabihin, pinangdudugtong. Okay, ano mga halimbawa nito? At, o, pati, ni, subalit, ngunit, dahil, sapagkat, datapwat, bagaman, habang. Marami pang iba. Okay, halimbawa ay, kakain ako ng siopaw at pansit mamaya. Ibig sabihin, may dinugtong pa ako bukod dun sa siopaw at pansit. Okay. Okay na yung pangatnig? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Familiar Yes, kayo ma'am. dun sa pati? Pati? O kaya saka? Hindi saka, kundi saka. Pati. Opo. Yes, ma'am. Okay. Yes.
Pandagdag. Okay, next, pang-angkop. Alam nyo ba itong pang-angkop, wala itong katumbas sa English. Walang ganitong function sa English. Okay, ano ba yung pang-angkop? Ito ay mga kataga na nag-uugnay sa pagitan ng panuring at tinuturingan. Yung in-between nung tinuturingan, halimbawa kanina, di ba may dalawang uri tayong panuring, pang-uri at pang-abay. Paano ko inilarawan kanina yung kinanta ni Bita? Paano siya kumanta? Masigla. Masiglang kinanta. Ngayon, hindi naman yun, galing yun sa salitang masigla kinanta ni Bita. Ngayon, ba't nagkaroon ng NG? Ang gamit nun ay pang-angkop. May 3 tayong klaseng pang-angkop. Ano yun? Na, NG, at saka G. Kapag ang salita nagtatapos sa katinig maliban sa N, ang idinudugtong ay na. Halimbawa, matalik na kaibigan. Pagka naman nagtatapos sa patinig, halimbawa ay a, e, i, o, u. Halimbawa ay 3. 3 piso. Hindi 3 piso. Okay. Kapag naman nagtatapos sa N, ang dinudugtong dito na pang-angkop ay G. Halimbawa ay bayan. Bayang sinilangan. Yung G doon ang tawag pang-angkop. Maliwanag po? Opo. Yes. Okay. Walang yan walang katumbas yan sa English. Okay, last na mga salitang pang-ugnay. Ano yun? Sumobra. Pang-ukol. Sa English, ang tawag dito ay preposition. Anong gamit niya? Iniugnay nito ang isang pangalan sa iba pang salita. Kadalasan nagsisimula ito sa salitang sa o nang. Halimbawa kanina, kinanta ni Bita ang Banyo Queen sa videoke. Okay, papansinin nyo, yung kadalasang kasunod ng salitang sa o kaya nang ay pangalan. Okay, yun ang function niya, yun ang gamit niya. Ngayon, kapag yung pang-ukol, meron na siyang layon, ang tawag na doon ay pariralang pang-ukol. Ano mga halimbawa? Sa ilalim ng tulay, sa ibabaw ng mesa, sa gilid ng bakod. Okay, ang tawag doon ay pariralang pang-ukol. Kapag may layo na. Naintindihan nyo ba? Naintindihan ba? Yes. Okay, Yes, last ma'am. part. Pananda. Nabanggit ko na sa inyo to. Ilang ulit ko nang binabanggit kanina. Pananda. Meron tayong mga panandang pantukoy. Ang panandang pantukoy, ito yung mga salitang laging nangunguna sa pangalan o panghalip. Kaya pag pinahanap ko sa inyo ang simuno, una hahanapin nyo kung meron kayong panandang ang mga sina. Automatic, yung kasunod ng salita na yun ang simuno. Ang tawag doon ay pantukoy, yung ang mga sina. Maliwanag? Yes, ma'am. Okay. Opo. Nabanggit ko na rin to. Anong tawag ngayon dun sa ay kapag ang pangungusap mo ay di karaniwan? Anong nauna kapag di karaniwang ayos ng pangungusap? Simuno. Simuno. Hindi, anong tawag kapag nauuna yung ano? Ano ba yung tinanong ko? Panaguri. Una? Ano yung tinanong ko? Yung anong nauuna? Sorry. Yes, ma'am. Sorry. Nalilito na. Okay. Anong nauuna kapag ang pangungusap mo ay di karaniwan? Nauuna ang simuno?
na sinusundan ng panaguri. Ang tawag ngayon dun sa panandang ay, kasi makikita lang ang ay kapag ang pangungusap mo ay nasa di karaniwang ayos. Ang tawag dun ay pangawin. Okay, may tanong po. May tanong? Wala na po. Wala na po, May ma'am. naintindihan kayo? Opo, Meron ma'am. po. Ay, sana naman, parang yung buong, pinag-aaralan kaya yung buong SEM sa Balarila. Parang yung buong lesson ng pinag-aralan natin ng 2 meetings lang. Okay, meron akong pinost sa Google Classroom, babasahin nyo. Tsagain nyo lang ha hanggang next week kasi medyo marami-rami yan. 25 pages yata yan. Kaya ba? Kaya? Kakayanin po. Okay, Kakayanin kakayan. po. Tapos, magbibigay ako ng mga tanong na sasagutan nyo. Ipopost ko na lang sa Google Classroom. Basta, ang gagawin nyo lang muna, babasahin ninyo. Tapos, standby kayo dun sa mga kung anong ipapagawa ko sa inyo after. Okay? Yes, ma'am. Okay, time to open your cam. Magkakitaan man lang sandali. Biglang hagod ng buhay. Tingnan nyo, may mga naka-headset naman pala sa inyo. Ba't ang tamad yung ang tamad yung sumagot? Okay, nasan si Bita ang naging sikat sa araw na ito? Wala na siya? Okay, kung wala nang tanong, naintindihan niyo naman yung pinag-usapan natin. Ay, ayun na siya, si Bita. O, sana minsan makakanta ka talaga ng Banyo Queen. Okay, see Sige, you ma'am, sure. on Wednesday, next week. Balik tayo sa schedule natin. Bye-bye. Yes. Bye, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Ayon! Bye, ma'am. Bye, ma'am. So, Paalam.